Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Mark Abadilla et al. Versus Pagcor, June 19, 2024. Iginiit ng Korte Suprema na ang kontrata ng mga serbisyo o job order workers na tinanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, ay hindi ikinokonsiderang mga empleyado ng gobyerno sa ilalim ng jurisdiction ng Civil Service Commission, CSC. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang kontrata ng mga serbisyo o job order workers na tinanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, ay hindi itinuturing na mga empleyado ng gobyerno sa ilalim ng jurisdiction ng Civil Service Commission, CSC. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, ipinasya ng unang dibisyon ng Korte Suprema na ang grupo ng mga manggagawang nagtrabaho sa Pagcor sa negosyo nito sa hotel at restaurant ay contract of services at job order worker sa gobyerno na hindi empleyado ng gobyerno. Saklaw ng batas, tuntunin, at regulasyon ng serbisyo sibil. Ang Pagcor ay isang korporasyong pagmamay-ari o kontrolado ng gobyerno na pinamamahalaan ng Presidential Decree No. 1869, na sinususugan ng Republic Act No. 9487, o ang Pagcor Charter. Mark Abadilla ay tinanggap ng Pagcor sa iba't ibang posisyon tulad ng cook, waiter, purchaser, pantry aide, food attendant, steward, dishwasher, kitchen supervisor, at busboy, at iba pa. Pumirma sila ng kontrata sa Pagcor para sa isang nakapirming termino, ngunit paminsan-minsan ay near-renew sila. Nagtrabaho sila sa Pagcor sa kabuuang panahon mula 1 hanggang 17 taon. Kasama sa kanilang mga kontrata ang isang probisyon na nagsasabing, mahigpit na pagsunod sa mga batas, tuntunin at regulasyon sa serbisyo sibil. Nang isara ng Pagcor ang hotel business nito sa Gold Enfield Complex at lumipat sa Le Fisher Hotel, kapwa sa Bacolod City, hindi nito ni-renew ang mga individual na kontrata ni Abadilla et al. Abadilla et al. Pagkatapos ay nagsampa ng reklamong iligal na dismissal sa CSC Regional Office, CSCRO6, na nangangatwiran na sila ay mga regular na empleyado na may karapatan sa seguridad ng panunungkulan. Gayunpaman, ibinasura ng CSCRO6 ang kanilang reklamo dahil sa kawalan ng jurisdiction, na natuklasan na sila ay mga job order workers at hindi mga empleyado ng gobyerno batay sa kanilang mga kontrata. Abadilla et al. Muling isinampa ang kaso sa CSCRO6, na nagtaas nito bilang apela sa CSC. Habang nakabinbin ang kaso sa CSC, naglabas ang Pagcor ng memorandum na epektibong nagwakas sa mga serbisyo ni Abadilla et al. Kalaunan ay naglabas ng utos ang CSC na nag-dismiss sa reklamo. Ito ay pinagtibay ng Court of Appeals, CA, na pinaniwalaan na si Abadilla et al. Ay hindi mga regular na empleyado sa serbisyong sibil at sa gayon ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng CSC. Sa pagpapatibay sa CA, nagpasya ang Korte Suprema na walang ugnayang employer-empleyado sa pagitan ng gobyerno at mga job order workers na ang mga serbisyo ay hindi itinuturing na serbisyo ng gobyerno. Kaya, hindi sila saklaw ng batas, mga tuntunin, at regulasyon ng serbisyo sibil. Sa ilalim ng CSC Memorandum Circular No. 40 hanggang 78, ang mga manggagawa sa ilalim ng mga kontrata ng mga serbisyo at mga job order ay umiiral sa maikling panahon na hindi hihigit sa 6 na buwan araw-araw, at sumasaklaw sa lump sum na trabaho o mga serbisyo kung saan walang umiiral na relasyon ng empleyado-employer. Bagamat sakop ng Commission on Audit, COA, hindi tinatamasa ng mga manggagawang ito ang mga benepisyong ibinibigay sa mga empleyado ng gobyerno. Ang CSC-COA Department of Budget and Management Joint Circular No. 1 ay tahasan ding nagsasaad na ang kontrata ng mga serbisyo o job order workers ay hindi saklaw ng mga batas at tuntunin ng serbisyo sibil. Sa ilalim ng charter nito, may kapangyarihan ang Pagcor na kumuha ng mga kinakailangang tauhan. Gayunpaman, hindi lahat ng tauhan na kinukuha ng Pagcor ay kinukonsiderang mga empleyado ng gobyerno.
Ang iba ay itinuturing na kontrata ng mga serbisyo o job order workers. Habang ang mga individual na kontrata ni Abadilla et al. Ay may kasamang pahayag na dapat nilang mahigpit na sundin ang mga batas, tuntunin at regulasyon sa serbisyo sibil, hindi ito automatikong ginagawa silang mga empleyado ng gobyerno. Batay sa likas na katangian ng kanilang mga tungkulin, kanilang pagraranggo sa organisasyon, antas ng kompensasyon, at mga kontrata sa pagtatrabaho, Abadilla et al. Ay hindi mga regular na empleyado ng PAGCOR na napapailalim sa jurisdiction ng CSC. Ang korte, gayunpaman, ay nagpaalala sa PAGCOR at lahat ng kaparehong ahensya na, habang ang kanilang awtoridad sa pagkontrata ng mga serbisyo ay kinikilala sa ilalim ng mga patakaran sa serbisyo sibil, ang naturang hiring authority ay hindi dapat gamitin sa pagmamaltrato o kung hindi man ay maling pamamahala sa kontrata ng serbisyo o mga job order workers. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.